wakas, gamit din sa expressway si Soju. Parang walang effort, 100 agad. Tayo pag umulan dito. Yung likod ko! Pwede kang tanggalin yung kamay ko sa throttle. Baka magkatikit tayo. Itong motor na to, meron lang siyang isang alam gawin. No. Isa actually itong lugar na to sa mga tambayan ko dito sa... Motor ko, babae na. Ayos to, naglalakad si Manong sa expressway. Nangyari dito. Hi guys, Motolon here and we are back with another vlog. So for today's video guys, gamit pa rin natin si Soju, ang napakamamahal na motor ni Boss Jow. Gagamitin natin siya sa expressway this time para makita if okay ba talaga ang mga sports bike sa expressway. Actually guys, naghahabol tayo ng araw. Malapit ng dumilim. Punta tayo sa coffee shop guys, kape tayo doon habang tinetesting si ZX-10R. Samahan nyo ako guys, tara. Let's go. So isa pala sa nakikita kong problema is wala siyang fuel gauge. So hindi ko alam if low fuel na ba siya unless lumabas yung warning sign na low fuel. So right now I'm assuming like meron pang konti, pero pag-gas tayo later. Oh, sarap. Hinahinay lang tayo kasi medyo malamig pa yung makina ni Soju. So as you can see, the time is 5:20 PM and around 5:30 madilim na o 5:40. So hinahabol natin yung time guys para makapagkape tayo at makapag-testing na maayos sa expressway. Totoo lang guys, medyo nagagawin na natin tong 10R. Yung position na to na sitting position, medyo nasasanay na yung katawan natin. So isipin nyo, di ba? Wala pang dalawang gamit or tatlong gamit. Simula nung nasa papunta sa atin si 10R. Pero gamay na natin agad. By the way guys, kakagaling lang natin ng gym kanina. So hindi excuse yung pagod galing sa gym para hindi makapag-ride ng sports bike. So I think nakakatulong nga yun pag nag-gym ka, kasi mas malakas yung likod mo. By the way, ilang beses tayo napagkamala na si Jow dito sa motor na to since naka-vlog yung camera ko. Tapos may sticker kasi ni Jow Moto to. So medyo napagkakamalan tayo. Kanina parang 4 na beses tayo napagkamalan. Ginagawa ko, nag-high na lang ako. Mamaya sabihin nila, nabero si Jow pag di ako nag-react eh. Ay nako. By the way, naka-sport mode na tayo para maramdaman natin totoong power ni ZX-10R, ni Soju. Kasi pag naka-road mode tayo, hindi na talaga mararamdaman yung full power, full potential ni 10R. So sabi ni Boss Jow, meron daw laman tong RFID na to. Di pa tayo nagpapaload guys. Ay nako, i-reverse na lang natin si Bossing. Pero di pa tayo nagpapaload sa ngayon. So sana mas-scan ng maayos. Tingnan natin yung balance niya. Mura lang naman yung toll sa pupuntahan natin eh. Nasa magkano lang para na mas-scan. Naku, 133 na lang yung balance. Hanggang one way na lang to ah. Paload tayo. Sa wakas, nagamit din sa expressway si Soju. Grabe, sobrang easy ng 100 dito. Parang walang effort, 100 agad. Hindi man lang nag-struggle yung motor, hindi man lang nagba-vibrate ng papaano. So relax na yung riding position pagka ano, umaandar na. Pag high RPM, smooth yung quick shifter niya. Yung auto blip, smooth pagka high RPM. Tara. Biglang hinto dito ah. May ginagawa kasi dyan sa kaliwa. For the suspension guys, hindi naman siya masyadong matalbog. I mean, hindi naman masyadong stiff suspension.
Pina-profile na to ni Boss Joe eh. Hindi naman siya sobrang stiff. Kasi I was assuming na pagka super sport ng 1000cc medyo matigas yung suspension. Hindi naman, komportable naman yung suspension niya. Feeling ko kasi nakatune to na 4 street plus track. So very flexible yung suspension. Hindi siya yung parang sobrang tigas lang na pang track lang ng motor. So to lang, sa testing ko na to feeling ko mas matigas yung suspension ng street triple natin eh. Pero most probably dahil yung sa tuning nga. Kasi yung pag-tune ng suspension natin medyo matigas talaga from factory. Bako, may kape. Hindi natin ma-max out masyado itong 10 hours kasi traffic. Medyo may bilisan dito. Nako, traffic na naman. Nako po! Lagi na naman traffic magagamit ng si Soju. Hindi ko na ba siya magagamit sa maluwag na highway ever? Laging traffic. Mukhang uulan yung weather guys, pero parang kanina pa ganyan, hindi naman tumutuloy. Diyos sa awa ng Diyos, kasi tail tayo ditong motor na ta. Tayo pag umulan dito. May putik pati helmet. Parang basa yung daan dito Umulan ba dito? Naku po, umulan yata dito. Naku po, wag naman po. Baka basa dito, bakit? Patay yung likod ko. Yung likod ko! Nabasa! Sorry, Jow! Yung motor mo na dumihan! Ay, nako! Ba't basa doon? Para tayo papunta sa ulan eh. Parang umuulan doon sa bandang Kalamba, Parang hinahabol natin yung ulan. Pwede ko pakita si cruise control ngayon habang nandito tayo. Kung makikita nyo, pwede kong tanggalin yung kamay ko sa throttle, lalo pag nangangawit ka. Kasi di ba pag mga long ride, mangangawit ka talaga dahil sobrang yoko. So pwede mo tanggalin yung kamay mo, relax ka, ganyan ka lang. So pag pumreno ka, makakancel naman yung cruise control na yan Very relax siya pagka long ride, lalo pag naka-cruise control ka. Kasi hindi ka naman lagi nakahataw, di ba pag long ride. Tuwing kailan ka naman nakahataw pag long ride. Pero ilang minuto lang. So balik na ulit sa chill ride. 133 lang yung balance nung auto sweep natin. So need natin sana hindi siya more than 130. Kundi baka magkatiket tayo. Okay, 91. 91.42 New Balance size Sakto-sakto. Yes ko po. Ito muna tayo dito guys. Picture lang tayo ng thumbnail natin. Ay. Saan tayo na? Oh. Grabe Dahil lang sa kanina, sa putik kanina. Grabe dahil walang tail tayo dito. Tumalsik talaga Most probably yung ko rin yung likod ng batok ko tsaka damit ko meron. Nakakahiya naman. Pakarapasyahan to bago natin ibalik. So kape muna tayo guys before tayo magpagas. Sa totoo lang, tama nga sinasabi nila, this is too much for the street. Sa totoo lang, parang 98%, 95%, 50%. Basta mataas, madaming range na di mo gagamitin yung power nito This is too much power for the street. Kasi yung ganitong power guys, never mong gagamitin sa street. I mean, maybe like once or twice every few months. If you want that power, you have that. Pero
Kunyari sa mga ganito, kasi sa Pilipinas, di ba, traffic lagi. Puro ganito yung mga daan eh. So, lagi lang siyang ganito na parang nakakaawa din yung motor, di ba? Parang ginagamit mo siya sa mga ganito kahit weekend kasi matraffic eh. Katulad ngayon, well, Monday ngayon kaya medyo matraffic. This bike is too much for the street. Like kahit kanina, di ba, na-expressway tayo, medyo maluwag. Kita nyo naman, di ba? Una, medyo matraffic pero maluwag na sumunod na parts. Pero ano pa rin, hindi ko pa rin siya ma-maximize eh. Kasi ano ba ang top speed sa expressway, max speed? 100 lang, di ba? 120, medyo nakakatakot na yun mabilis ng ganong kabilis eh. So sabi ko nga, itong mga target market nitong bike na to is, hindi naman feeling ko yung mga tao na gusto lang na ng bike na parang may i-ride, ganon. Itong target market ng mga 1000cc super sports is very specific. Yung mga nanonood ng mga MotoGP, mahilig sa MotoGP, kaya gusto nila po, yung gusto talaga nila yung tsura, gusto nila yung how it feels when you drive it, yung handling, precision, technology, things like that. Marami sa mga tao sa Pilipinas na kahit na may ganitong, magkano ba ito, 1 million, di ba? Kahit may 1 million, hindi nila pipiliin yung ganitong klaseng motor kasi, yun nga, so it's a very specific bike. Itong motor na to, meron lang siyang isang alam gawin and sobrang galing din sa ginagawa niya na yun. That is, going very fast. Going very fast sa corners, going very fast sa straight line. Yun ang ginagawa ng mga 1000cc super sports. Doon sila magaling, guys. Other aspects, hindi na masyado kasi yung comfort, hindi naman siya komportable kasi kahit isipin nyo itong 10 hours, isa na to sa comfortable na bike, di ba, sa segment niya. Pero it's still not comfortable compared sa, syempre, naked. Tayo, naka-naked tayo, di ba? So yun lang actually yung concern sa mga ganitong klaseng motor. Ay, grabe yung backlock dito. Ay, mga ganyan, di ba? Ayun, no? Di niya gusto yung mga pag nalulubok na ganyan, di ba? Pilipinas pa naman, ganyan yung mga daan lagi. Pero kung ako guys, sa totoo lang, kung tatanungin ako gusto kong bumili nito. Kahit sinasabi ko yun, gusto kong bumili nito, guys. Kasi feeling ko parang ito yung lagi nila sinasabi endgame, pero parang ganun na nga eh. Parang siya endgame na motor eh. It might not be endgame forever kasi syempre natatapos yung ano, pagka sumaktil ko doon, pag di mo na kaya, wala ka na magagawa. Pero for now, sa mga edad namin, yung edaran namin, it's the endgame type of the bike. Ay, nako, sorry 10R, ayoko dito. No, balik tayo dito sa kaliwa. Ayoko sa lupa. Di naman to nilalabas masyado ni Joe eh. Tapos ako sa traffic kita sinabak. Sorry na, Soju. I'm so sorry. Singit ko na to. Okay, pagas tayo kahit 500 lang. Hello po. Boss, 95 po, 500. Ay, bossing. Ang traffic pala dito, boss, pag ganitong oras, no? Oo, sobrang traffic. Dahil ba sa ginagawa dyan? Oo. Kaya pa. Kasi dati, boss, hindi naman yata ganyan kalala, di ba? Oo. Ayun, lala na. Nung mula nagbukas to, nag-traffic na rin. Oo. Gulat ako kasi dati, nung mag-isa pa lang tong Petron, hindi ganito kalala yung traffic eh. Wala pa yung Petron dati. Wala pang Petron dati, dito na kayo. Pabrika pa dati. Okay. Oo. Boss, card payment na lang po. Apo. Kahit pa paano nabusog si Soju. Alam ko kulag yung pinagas ko pero hindi naman malayo yung pinuntahan natin. So, okay na muna yun. Motor ko, bossing. Babae na. Babae siya. Pag ganyan yung motor nyo. Naka po. Kuya, ano lang. Patay kayo may asawa na ba kayo, bossing? Nakailan na. Patay kayo. Ito kasi. Lalo pag ganun motor mo. Patay tayo dyan, boss. Wala, bossing. Okay na yan, boss. Kahit lang resibo. Thank you po. Si bossing, gusto pa babae gamit tong si Soju eh. Ay, nako. Tara. Just na-fill up pa ng konti si Soju. Pero hindi ko actually alam kung nasan siya banda sa ano eh. Sa fuel eh. Kasi yun nga, wala namang ano to. Wala namang fuel gauge to. Which is, ewan ko, sana yung next ZX-10R, sana may fuel gauge na. Kasi wala namang reason para tanggalin. Sabi nila para daw sa weight. Pero hindi naman. Kasi gaano ba kabigat yung na-consume nung ano na yun? Yung fuel na yun? Share muna tayo, guys, bago tayo magkape. Alam ko si Jao, ano to eh, sponsor to ng Petron eh. Kaya sakto.
Pogi naman kasi nitong motor na to. Tingnan nyo naman yung itsura. Yun nga lang, medyo nadumihan ko. Sorry na Soju. Grabe, electronic all-in steering damper na nga pala to. Kalimutan ko sabihin sa review ko. Ay nako, ang dami kasing shot technology na itong ano eh, GX10R eh. Kulang yung ano eh, yung video natin. Sobrang dami. Kaliwa tayo dito. Bili tayo ng kape sandali. Thank you. Bait naman nila ha. Park tayo dito. Now that I'm trying it, di naman masyadong mahirap i-park tong ano, 10R. Di naman masyadong mahirap mag-maniobra. Okay naman. So di naman siya sobrang bigat din, tinan nyo. Para ko lang siyang pinawas-iwas. Ganda ni 10R, di ba? Ganda ni Soju. Grabe mga upgrades ito ni Boss Joe eh. Before we forget, paload muna tayo ng ano, ng RFID. Paload natin ng 500 yung auto sweep ni Boss Joe para naman kahit pa paano may bawi siya sa hiram natin sa 10R niya. Isa actually itong lugar na to sa mga tambayan ko dito sa Laguna. Kasi ang chill niya lang. Lalo pag weekend ngayon, medyo madaming tao kasi weekday eh. Actually, cancel natin ang ating pagkape dahil need nang umuwi. Literal na nag-ride lang para magpagas tsaka mag-toll. At least, di ba, nasubukan natin yung 10R sa ano, expressway kahit pa paano. Siyempre, very short vlog lang tayo ngayon. Kasi dumidilim na rin. Alam nyo guys, napansin ko, pagka madilim, di na masyadong maganda mag-vlog. Kaya, okay lang din. Uwi na tayo. Sabay na tayo magkape para makatipid. Soju, sorry sa pag-dumi sa'yo. Ay, nako. Pakarush na lang natin siya pagka ano, okay na. Diyos ko. Okay, let's go. Lock na ba? Okay, tara. Tarang, naku, nabidyohan pa yata tayo. Akala nila ako si Boss Joe. Binidyohan nila tayo. Ay, naku po. Grabe, pinagbibigyan ka talaga pag ganito motor mo eh. Nakita yung traffic, di ba? Hindi tayo kanina eh. Malala ng konti yung traffic. Masanay na ako sa placement ng buttons niya. Nauna kasi di pa ako sanay kasi nakababa yung ano niya, button placement niya. Like hindi mo nakikita yung ano, signal tsaka yung busina. Pero ngayon medyo kabisado ko na. So most probably guys, medyo madilim na yung vlog natin. Kaya pag nakita ko sa editing na madilim na talaga, skip na natin yung part hanggang makauwi tayo. Pero just know na pauwi naman na tayo. Dahil lang tayo ulit ng expressway para masubukan si Soju. Naglalakad sa ano, ayos to ah. Naglalakad si Manong sa expressway. Scan, please. 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 Okay. Kala ko di ba i-scan eh. Okay, tara. Pero if you've stayed until this video guys, maraming salamat sa suporta. And again, thank you kay Boss Joe sa pagpapahiram sa atin itong motor na to. So most probably ang next content natin guys is babalik na natin si Soju kay Boss Joe. Pero syempre, kung may mawawala, mayroon ding darating. Kaya abangan nyo yun guys, abangan nyo yung content na yun. Hopefully, I see you guys on our next vlog. Ingat kayo lagi. Motolon out. Nangyari dito. Naflatan. Sarap.